dadako na po tayo sa atin po namang patuloy na pagsamba sa Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi po yung pagsamba sa Diyos, hindi po yung tayo umaawit lang, di ba? Tayo ay nagpapalakpakan lang, nagpupuri lang, sumasayaw kaya o tumatalon. Totoo pong pagsamba sa Diyos yun. Sa Biblia po, mababasa natin lahat yun. Yung pagpalakpak, pagtalon, pagsigaw. Ano? Sabi nga po ng Biblia, make a joyful noise unto the Lord. Diba? Gumawa tayo ng ingay. Hindi yung ingay dun pagka nasa labas ka, nag-iingay yung marami. No? Yung ingay para sa ating Panginoon. Ano po? Lalo na pag tayo nagtitipon-tipon. Di baling mag-ingay tayo basta pagsamba lamang. Ano? Kaya lang, yung pagsambang nasa puso. Kasi magiging ingay lang talaga sa pantinig ng Diyos yun kung hindi naman galing sa puso yung ating ginagawang pag-awit, pagsamba kaya. At syempre, sa pagsambang ito, hindi pwedeng mawala yung pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi po, paano pa natin matututunang higit na lumalim yung pagsamba natin kung hindi natin alam yung mga salita ng Diyos o yung kanyang mga aral. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. Sabi ng Panginoong Yesus. Kaya pagka sumusunod tayo sa ating Panginoon, sinasamba natin siya. Pero pagka hindi natin sinusunod siya, ay baka may iba tayong sinusunod o sinasamba. Kasi yung tunay pong pagsamba sa Diyos ay yung pagsunod sa kanyang mga salita. Hindi yung basta't nag-aalay lang tayo dito. Hindi yung basta't tayo ginagawa natin yung mga ganito, ganyan. Kasi sabi nga po ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Kaya kahit na tayo magsakripisyo. Katulad ng gagawin ng mga ngayon, Di ba? Yung panahon po natin ngayon, Kwaresma, Siyempre, marami na naman dyan makikita tayong magpipinitensya, magbubuhat pa ng krus, magpapapako pa. Alam niyo po, sacrifice yun . Pero pagkatapos gawin ng mga tao yun, tapos mamumuhay pa rin sila sa kasalanan, ay ginagawa lang po nilang pambayad o pantakip doon sa mga kasalanan ginagawa nila. Hindi rin pagsamba yun. Kasi bakit? Paimbabaw lamang po . Kasi uulitin na naman nila. Tapos pagdating ng panahon uli, gagawin na naman nila. Iti paulit-ulit lang. So hindi sumusunod yung mga tao sa Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon, hindi yung sakripisyo, kundi yung pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga namatay ang Panginoong Yesus para sa ating mga kasalanan . Dahil pag tayo po ay nanalig at nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid, pag totoo po, yung pakipag-isa natin, lumalaya po yung tao sa kasalanan. Tapos, yung taong yon ay makakasunod na sa Panginoon. Ang maganda pa po nun, mga kapatid, yung mga nanampalataya, may ipinangako ang Diyos. At ito po yung ating tatalakayin. Ang Kristiyano at ang banal na Espiritu. Kailangan po tayo po mga mananampalataya, mga kapatid, ay naiintindihan natin yung kaugnayan po natin bilang mananampalataya doon sa banal na Espiritu. Marami po kasi na mga nagsasabing mga Kristiyano, mananampalataya, pero yung banal na Espiritu, parang hindi nila naiintindihan. Tandaan natin na ang Diyos ay merong tatlong, tingnan niyo po ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Di ba? Ang Diyos ay iisa. Pero may tatlong persona. Tingnan niyo po, ang Ama at Anak, nasa langit. Pero alam niyo po ba na yung banal na Espiritu ay naandito sa lupa? Lalong-lalo na po doon sa mga nakipag-isang tunay at tinanggap na yung bautismo sa banal na Espiritu. Kaya dapat ating unawain po ito bilang mga mananampalataya.
at yung atin pong teksto ay nasa gawa. Pero sabi po rito, sino nga po ba ang banal na Espiritu at bakit kailangan natin siyang makilala at matutuhang pakitunguhan siya? Sa ibang mga nag-aangking mga Kristiyano rin sila, ang banal na Espiritu ay isang puwersa o kapangyarihan lamang ng Diyos. Parang force, sa iba po, force lamang daw siya, o yung lakas, Pero sabi diyan, di man lang nila napapansin kung tukuyin siya ng Panginoong Yesus at ng mga apostol ay katulad din ng pagtukoy sa Diyos o sa Panginoong Yesus. May isip, may damdamin, at may kapangyarihan. Kaya nga sa Biblia, minsan, naandyan mababasa natin, huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu. Sabing ganon. Huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin, pwede pala siyang malungkot din. Ano po? Sabing ganyan. Sabi, maging sa mga born again. Alam niyo po, eto, napanggit yung born again. Bakit tayo na born again? Sa pamamagitan ng ng Espiritu. Ng Espiritu Santo. Yung born again po ay hindi religion. Tandaan po natin, yun po'y experience. Ang gusto ng Panginoon, tayo maipanganak na muli. Saan? Sa Espiritu. Sinabi yan sa Juan 3, 1 hanggang 7. Mababasa natin yan. Na ang tao po, sabi niya, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Saan? Sa Espiritu, hindi sa laman. Kasi lahat naman na tayo, pinanganak na saan? Sa laman. Pinanganak na tayo ng nanay natin. Yun po yung kapanganakan sa laman. Pero yung binabanggit po ng Panginoong Yesus sa John 1-7 ay yung kapanganakan sa Espiritu. At yan ang hindi na-experience pa ng napakarami. Akala nila pag nag-born again ka, nagbabago ka ng relihiyon. Ay hindi po mga kapatid. Pag yung tao totoong na born again, nababago yung buhay. Pag na-born again sa Espiritu, mga kapatid, hindi yung relihiyon na nababago, kundi yung kanyang buhay. Kaya nga ang sabi rito, maging sa mga born again, ito lang problema, marami ang lumalag sa buhay Kristiyano na hindi sila naghahangad na makilala ang banal na Espiritu at masanay sa ginagawa niya. Ito po ay hindi dapat at dahil sa mga tiyak na dahilan. Ito po ang ating aaralin ngayong araw. Magsimula po tayo sa pagbasa sa mga Gawa 2, versikulo 37 hanggang 39. Basahin po natin ng sabay-sabay para makapagbasa po tayo ng Biblia. Kasi marami po hindi nagbabasa yata ng Biblia . Kaya minsan yung mga sinasabi nung nangangaral, hindi niya rin alam. Pero pagka tayo nagbabasa ng Biblia, nadadaanan natin. Pagka may nabanggit yung nangangaral, ko yun nadaanan ko yun Di ba yung ganon? Basa po natin. 1, 2, 3. Nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So yung banal na Espiritu po ay kasama. Ano po siya? Yung bahagi siya ng pagiging isang Kristiyano. Kasi nung mangaral na po si Apostol Pedro, tandaan po natin, nung mangaral po sila Apostol Pedro at yung mga ibang mga alagad, baptize na sila nito ng Holy Spirit. Kasi naandun na yung kapangyarihan para sila'y mag-witness o yung maging saksi. Ano po? Tapos, nung sila'y nangaral na tungkol sa pagbabalik loob sa ating Panginoon Jesucristo, yung pakikipag-isa, pananampalataya, tandaan po natin na dapat ma-experience ito ng mga mananampalataya. Sabi diyan, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Pansinin niyo po, ang sabi,
pagsisihan at talikuran. Hindi pwedeng nagsisi ka ngayon, tapos gagawin mo uli yun. Gaya ng ginagawa ng marami. Ano? Na pinagsisisihan ng kanilang mga nagawang kasalanan, pupunta sa simbahan, tapos ganun uli. Babalik na naman. Pero ang turo po ng salita ng Diyos, ng mga apostol, talagang tatalikuran na natin yung ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag sanay na sanay ka halimbawa, pag nanakaw, titigilan mo yung pagnanakaw. Hindi pwedeng pagsisisihan mo na, Diyos ko po, patawarin niyo po ako sa aking ginawang pagkakasala dahil nagnakaw po ako. Parang ganon. Tapos, pagdating ng ilang araw, ganon uli gagawin mo. Ay hindi po pagsisisi yun, mga kapatid. Kaya po yung mga mananampalataya noon, pag binasa natin ang buo yung mga anyan, yung context niyan, nagbago po yung buhay nila. Kaya nga, di ba, ang kasama niyan, at nanatili sila sa mga itinuturo ng mga apostol, sa pagsasama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Yun po yung mababasa nating doon, mga kasamahan niyan. So, ibig sabihin, talagang nagbago yung buhay nila. Tapos, ang sabi diyan, magpabautismo kayo. Kaya nga po yung mga nananampalataya, ay binabautismohan natin sa tubig. Kaya lang, yung nilulubog sa tubig. Kasi ang ibig sabihin po ng bautismo ay ilubog sa likido. Inilulubog siya. Kasi isimbolo yan ng buhay, yung kamatayan, at bagong buhay. Kaya po binabautismohan. Namatay ka sa Panginoon kasama niya at nabuhay ka muli sa Panginoon kasama niya. Kaya yung tao, nababago talaga yung buhay. Tapos, ang sabi pa dyan, at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu. Ito niyo po sabi dyan, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sino yung bawat taong tatawagin ng Panginoong Diyos? Yung mga mananampalataya. Yung mga magsisisi. Yun po yung tinutukoy po dyan ni Pedro. Kaya, ating tatalakayin, sino nga po ba yung banal na espiritu sa mga Kristiyano? So, bibilisan po natin para kasi mahaba po ito. Una, ang banal na espiritu, ang kaloob na ipinangako ng Ama at ng Anak sa atin. Pinangako po yan ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, para doon sa mga mananampalataya, doon sa makikipag-isa, doon sa magbabalik loob sa ating Panginoong Jesus. Kaya dapat, ang mga mananampalataya, matanggap talaga, maranasan yung bautismo o kapuspusan sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang pinangakong darating, pipiling sa lahat ng sumasampalataya. Siya ay sinugo ng Ama at ng Anak, ang Panginoong Yesus, nang umakyat ito sa langit at bumalik sa kanyang kaluwalhatian. Ang kabiguang makipiling ang banal na espiritu at makiayon sa kanya ay kabiguang matanggap ang tampok at tanging kaloob ng Diyos sa buhay Kristiyano. Kaloob po yun yung banal na espiritu, mga kapatid. Dahil pinangako iyon, ng Panginoon. Ano sabi diyan? Una, kaloob po para sa lahat ng nagbalik loob. Kaya nga sabi, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So sa bawat isa talaga, yung pangako. Sa bawat isa sa atin, sa mga sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoong Yesus. Yun po yung pangako. Kaya kailangan po talaga, maranasan. Alin? Yung bautismo sa banal na espiritu. Kasi ito po yung parakletong sinugo at pumalit. Bakit pumalit? Kasi nga po ang Panginoong Yesus ay umakyat na sa langit.
Ang pumalit po ngayon sa ating Panginoong Yesus ay yung banal na Espiritu. Sabi diyan, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga tinuturo. Oh, siyempre, ang kausap ng Panginoong Yesus, mga ano niya? Alagad. Alagad niya, yung kausap ng Panginoong Yesus. Oh, tanong, mga alagad po ba tayo? Mga alagad po ba tayo? Kaya sabi po ng Panginoong Yesus, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So meron tayong tutuparin. Meron tayong susundin. Hindi po pwede na katulad ng pinapangaral ng iba, mga kapatid. Ay basta pastor, nananampalataya na ako. Kumilala na ako sa Panginoong Yesus. Ay hindi po mga kapatid. Ang mga mananampalataya ay dapat merong tinutupad. Merong sinusunod. At alam niyo kung ano yon? Yung turo ni Kristo. Kung talagang mananampalataya tayo, kailangan, yun po yung ating ginawa. Ang sabi, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Yung parakleto po yun, patnubay or tagapagtanggol, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Wala pa sa kanila ang banal na Espiritu nito. Idadalangin pa niya na yung banal na Espiritu ay sumakanila. Pero sila ay mga ano na? Alagad. Mga alagad na po yun. Mga kapatid. Kaya sabi po dyan, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sabi pong gano'n. Kaya kung minsan hindi tayo maintindihan ng mga taga-sanlibutan. May mga ginagawa po tayo dito na, ayoko dyan sa mga yan. Kasi ganito yan, ganyan yan. Minsan parang naiinis pa, gagalit pa, nakukornihan yung iba. Yung mga ganon. Ano ba dyan? Bakit ganyan yan? Kung umawit, bakit na, nagtatalunan pa, Oo. Ang sasaya, tapos pagdating sa dulo, mag-iiyakan. Di ba? Minsan may mga ganun no? Hindi ko kayo iiwang mangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit, ako'y makikita nyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sabi nga lang, sa araw na iyon, ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. So parakletong sinugo, at pumalit po yan. Kaya sabi diyan, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tingnan niyo po mga kapatid. Kanino lang lubos na magpapakilala daw ang Diyos? Sa mga tumutupad at umiibig sa kanya. Tingnan niyo po. Sabi ng Panginoong Yesus, sabi diyan, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Kaya yung totoong sumusunod sa Panginoon, pagka nagpapatotoo, yung nagsasalita tungkol sa Panginoong Yesus, yung talagang may sinseridad, sa kanyang puso pag nagsasalita siya kasi nakikilala niya na, nakikilala natin ang ating Panginoong Yesus. Lalo na pagka sumusunod tayo sa Kanya. Sumagot si Jesus, sabing ganon. Tinanong siya ni Judas, hindi ni Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubos at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Tingnan niyo po, Kaya po pala yung sumusunod talaga sa Panginoon, na umibig sa Kanya, ay pinananahanan talaga ng Diyos. Pinananahanan ng Diyos. Sabi diyan, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin.
ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, sino yun? Yung Espiritu Santo, di ba? Yung pong aparakletos, sabi nga nun, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Tingnan niyo po ha, yung pong banal na Espiritu ang magpapaalala sa lahat ng sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng tinuturo niya sa atin, sa lahat ng ating pinag-aaralan, sa lahat ng ating mga nababasa. Yung banal na Espiritu. Kaya kita niyo po mga kapatid, pagka tayo po ay talagang naandun yung kaugnayan natin sa banal na Espiritu. Sabi, yung banal na Espiritu nagpapaalala. Mga kapatid, tinan niyo po, kapag ang isang tao wala yung patnubay ng banal na Espiritu, mayroong ibang Espiritu. Hindi lang si Ferdinand Espiritu ha. Mayroong ibang espiritu na pwedeng umano sa kanya. Umalipin. Dalawa lang naman po yan eh. Yung espiritu, na naghahari dito sa sanlibutan. Yung espiritu ng kasamaan. At yung banal na espiritu na isa sa persona ng Diyos. Na dapat ay nag-ahari sa atin. Kaya sabi, ngunit ang tagapagtanggol ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ano po yung ipapaalala sa atin? Ano po? Tapos uusigin tayo ng banal na Espiritu. Lalo na pagka hindi na tayo nabubuhay para sa Panginoon. Pagka tayo gumagawa na ng hindi kalooban ng Diyos. Ito po yun mga kapatid, isinugo ng Ama at isinugo din niya ng Anak. Subalit dapat yung malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko sa ikabubuti niya sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Kita niyo po? Ano yan? Sinugo ng Diyos, ng Panginoon. Sabi, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa niyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Sabi pong ganon. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin, ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya kong sinabing tanggapin ng Espiritu. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Eh lalong-lalo na po pagkahalimbawa po yung nangangaral, yung nagtuturo, mga kapatid, ay pinapatnubayan ng Espiritu. Pero pagka hindi pinapatnubayan, halimbawa yung mga nangangaral, yung mga nangangaral po, ang dami nangangaral kaya sabi ng ating Panginoon Hesus ganito, mag-ingat kayo. Sapagkat sa huling panahon, maraming lalabas ng mga bulaang guro, bulaang propeta, bulaang mangangaral, at ililigaw ang marami. So hindi lahat na nagpapahayag ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Sabi pong ganon. Kaya sinugo po yan ng Diyos Ama, ganon din ng Anak. So munting lagom, nasa first pa lang tayo, first part sabi, ang banal na Espiritu ay ang kaloob na pinangako sa lahat ng mga magsisisi, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, magpapabautismo at mananampalataya sa Panginoong Hesus sa lahat ng dako.
ang banal na Espiritu ay ikalawang parakletos. Bakit ikalawang parakletos? Kasi nga po, siya yung ating magiging patnubay. Di ba? Una, ang ating Panginoong Jesus, o ang Diyos. Tapos, sabi pong ganon, yung sumusunod ay yung banal na Espiritu. Katulad ng Panginoong Jesus na unang parakletos sa mga mananampalataya. Siya ay kumakatawan sa Panginoong Yesus at sa Ama sa buhay nating mga Kristiyano. Kasama natin ang Ama at ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? So yun po yung una. Una po, sino nga po ba yung banal na Espiritu sa mga Kristiyano? Una, ang banal na Espiritu ang kaloob na pinangako ng Ama at ng Anak sa atin. Pangalawa, ang banal na Espiritu ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihang magsaksi, maipamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. Yan po yung ginagawa ng banal na Espiritu. Siya po yung nagbibigay kakayahan at kapangyarihang magsaksi, maipamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. Bakit po? Ang buhay Kristiyano ay isang buhay spiritual. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Kristiyano po, ano ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. O ngayon, pag tagasunod ka ni Kristo, carnal ka ba o spiritual? Spiritual ka. Kung sumusunod ka kay Kristo. Kaya marami nagsasabi na Kristiyano sila, pero hindi sumusunod sa Panginoon. Saan sila nabubuhay? Sa laman, sa sanlibutan, yung makamundong mga gawain. Kaya magkaiba po yung pagkaikay nanampalataya na, nakipag-isa na, nagbalik loob na sa Panginoong Jesucristo at nagpabautismo ka. Tapos, yung buhay mo talaga magiging spiritual. Magsisimula po doon. Bagaman at tayo ay narito pa sa mundo, inaasahan ng Diyos na tayo ay makakapamuhay ng banal na naaayon sa kanyang kalooban. Upang magawa ito, pinangako niya yung kaloob na banal na Espiritu para sa bawat isang mananampalataya. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Lahat ng handang sumunod sa Kanya ay pinangako ang tatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihan upang mamuhay ang Kristiyano ayon sa inaasahan ng Diyos. So ibig sabihin, may inaasahan ng Diyos. Pagka tayo po'y nanampalataya sa Kanya, nanumbalik sa Kanya, nagpabautismo tayo, nagpasya na tayo, na magbalik loob sa ating Panginoong Yesus, may inaasahan siya sa atin. At yon? Yung tayo'y sumunod sa Kanya. At napakahalaga po yung pong papel ng banal na Espiritu. Mga kapatid, kaya importante po ito sa buhay Kristiyano. Kasi ipinangako po yan, gaya ng ating binasa. Sapagkat ang pangako ay para sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng Panginoong Diyos. Kaya yan pong banal na Espiritu, once na naranasan po natin yan, natanggap po natin yan, napuspos tayo ng banal na Espiritu, ay yan po yung makapagbibigay ng kapangyarihan para tayo magsaksi, mag-witness. Siguro baka ang isang dahilan din, kaya yung iba parang takot mag-witness, wala yung kapangyarihan ng Espiritu. Pero ang dahilan po, isa sa mga dahilan kung bakit yung banal na Espiritu ay isinugo ng Ama at ng Anak para magkaroon tayo ng kapangyarihan na sumaksi tungkol sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi diyan, binuksan niya ang kanilang pag-iisip, sabi sa Luke 24:45-49, upang maunawaan nila ang mga kasulatan.
Sabi pong ganun. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo, sabing ganun, ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kahit huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakaloban ng ano? Kapangyarihang mula sa langit. Mga kapatid, pakinggan po nating mabuti ito. Mahalaga po ito sa ating buhay Kristiyano. Yung iba, kaya hindi mangyari yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba, katulad ito, pinag-uusapan po natin ito. Binabaliwala nila yung turo. Tandaan po natin mga kapatid, kapag wala tayong ganang pakinggan yung mga aral at turo, yung mga sinasabi dyan, hindi talaga natin mararanasan. Opo. Kasi natatanggap lahat ng iyan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kung wala kang gana, napakinggan yan, yung mga aral, yung mga turo na yan, ibig sabihin, hindi mo sinasampalatayanan. Kaya malabong ibigay ng Diyos yung hindi natin sinasampalatayanan. Kaya dapat po, pag tayo nakikinig ng sikreto, talagang bukas yung isip natin na tanggapin yun. Bukas yung puso natin. Kaya ang sabi, isusugo niya, sabi dun sa mga unang alagad, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem. Kaya yung pong bautismo sa tubig, sa Espiritu Santo, ay doon naganap. Yung unang bautismo sa Jerusalem. Kaya ang sabi, hanggat hindi kayo napagkakaluban ng kapangyarihan mula sa langit. So yung banal na Espiritu, yun yung kapangyarihan na manggagaling sa Ama at sa Anak na ibibigay sa mga mananampalataya. Tingnan niyo po, ating pangaanin, ha? Ipinangakong kapangyarihan yan. Kita niyo po, samantalang sila'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. O binanggit niya ulit. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu Santo. So, hindi pa sila bautismado, ha? Hindi pa sila bautismado sa Espiritu Santo. Sinabihan na sila ng Panginoon, huwag kayong aalis dyan sa Jerusalem. Kasi pinangako niya na doon niya sisimulan na ibuhos yung banal na Espiritu. Kaya mahalaga po mga kapatid, tayo. Tandaan po natin, yung kausap ng Panginoong Yesus, mga alagad na po yun. Pero hindi pa sila bautismado sa banal na Espiritu. Mahalaga po ito sa buhay Kristiyano. Kaya sabi niya, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatab na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, basahin po natin yung naka-highlights. 1, 2, 3. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kita niyo po, hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi naman magagawa nung unang alagad yan eh. Pero pagbaba ng banal na Espiritu, sabi pong ganun, magiging mga saksi ko kayo. Kaya kita niyo po yung mga nung nabaptize po yung mga yung mga alagad, ang tatapang nila. Alam niyo po, nung hindi pa sila bautismado, duwag sila. Kaya kita niyo, nung hinuli po ang Panginoon, ang ginawa nila? Nagtakasan. Tapos si Pedro, medyo sumunod-sunod. Kaya lang nagpa-agwat. Kasi tapos pag may nakakita, uy, hindi ba isa ka sa mga, ay hindi ko kilala yan.
Diba? Sabi po ni Pedro, nabasa niyo na po yon. Tapos may nakakita naman sa kanya, hindi, isa ka talaga sa mga alagad. Ay, hindi, pex man, mamatay man, cross my heart. Hindi ko kilala yan. Di ba? Tinatanggipan niya. Si Pedro po yon. Pero mga alagad na yon. Pero nung sila'y mabautismuhan ng banal na Espiritu, aba, mga kapatid, alam nyo si Pedro, na tuwag. Tuwag po si Pedro eh. Kaya nga si Pedro rin po yung nagsabi na, sabi ng Panginoon Jesus ganito, alam nyo ba na ako ay ipagkakanulo, papatayin ako, no? At ako ay parurusahan. Sabi naman ni Pedro, di ba? Iyakad niya si Jesus, Lord, hindi po pwedeng mangyari sa iyo yan. Ano? Hindi pwedeng yan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, lumayo ka Satanas. Di ba nirebuke siya ng Panginoong Jesus? Ang iniisip po hindi mula sa Diyos, kundi galing sa tao. Kasi, naisip ni Pedro, ay naku, kung ito pala kakasamahin ko, papatayin pala ito, no? Parurusahan, madadamay ako rito. Parang ganun po yung nasa isip niya. Kaya sabi niya, hindi pwedeng mangyari sa inyo yan, Lord. Dapat mag-iba ka ng parang ganon. Yun ang kalooban ng Diyos na mangyayari. Matatakutin po si Pedro at halos yung mga alagad. Pero nung sila po, mga kapatid, ay maranasan nila yung bautismo sa banal na Espiritu, mga kapatid. Tumapang po sila. Kaya nga naging sila mga witness. Kaya mapapansin nyo, nangangal si Pedro, tapos sinuli siya, ikinulong. Diba? Yung mga unang mga niya, ikinulong siya, tapos pinag-pray siya ng mga Kristiyano na makalaya ulit. Nagtaka sila, nakalaya na sila Pedro. Hindi na takot silang mangaral, hindi na sila takot magpahayag, hindi na sila takot magpatotoo, mga kapatid. Bakit? Kasi naandun yung kapangyarihan. Ay naalala ko nun, mga kapatid, nung panahon pa ni Ate Lynn. Ewan, kilala niyo yun. Hindi, si Ate Lynn, yan namatay na. Alam niyo, dun po ako naranasang mabaptize ng banal na Espiritu. Yung bautismo sa banal na Espiritu, hindi kailangang, sasabihin ko pa sa inyo, Ate Christy, mabautismo ang banal na Espiritu. Yung mga ganon, nilelens. Bagaman, may mga tagpo sa Biblia na minsan yata pinatungan ng kamay. Yung mga mananampalataya at napuspos sila ng banal na Espiritu at nagsalita sila sa ibang wika. Sabi nga ng Panginoong Yesus, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, di ba? Pero ang Panginoong Yesus, siya yung nagbabautismo sa banal na Espiritu. Hindi yung tao. Hindi kami. Kundi ang Panginoon. Kaya kinakailangan po talaga yung mga mananampalataya, handa sila. Hinihiling nila, hinihingi nila, dinidesire nila. Alin? Yung pong bautismo. Yung pong kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi yan po yung kapangyarihan sa gawaing pagsasaksi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Kita niyo po. Kaya po yung pong church, yung church, halimbawa, itong Church ng Jesus First. Siyempre, tayo po ay isinugo na humayo. Na mag-alagad. At pag wala po yung gabay ng banal na Espiritu, yung church, alam niyo po, nagiging parang na lang. Ang tawag dyan, yung nagmi-maintain na lang yung church. Mini-maintain na lang. Pero yung mga katuruan, mga aral ng Panginoong Yesus, hindi masyado nabibigyan ng diin. Kagaya po nito. Yung tungkol sa banal na Espiritu. Kaya yung mga mananampalataya, once na po yan naranasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu, kita nyo po, habang kayo'y humahayo. Lahat ba tayo pinapahayo?
Ha? Baka sabihin nyo, hindi, si pastor lang yan. Bahala na si pastor dyan. Ano? Sila Kuya Ray lang yan. Sila Ate Coral lang yan. Sila Kuya Randy lang dyan. Sila yung mga leader. Ay, mga kapatid, hindi po lahat tayo ebanghelista. Diba? Hindi lahat tayo ebanghelista. Pero lahat po tayo ay inatasang magbahagi, witness, saksi. Kaya yung sinasabi dyan na, kaya't habang kayo'y humahayo, alam nyo, ang ibig sabihin yan, sa buhay natin, parang ganito po yan. Hindi naman pwedeng mag-full time tayo para lang tayo humayo. Magpastor tayo para tayo humayo, ganun. Mag-elder o mag-leader tayo. Hindi po. Yung pag sinabi ng Panginoon, habang kayo'y humahayo, ibig sabihin, doon sa ating normal na na takbo ng buhay, kahit saan po tayo naroroon, kahit saan tayo naroon. Bawa, estudyante ka. Di ba? Kailangan, nagwi-witness ka. Empleyado ka. Kailangan, nagwi-witness ka. O ano ka, asawa kang lalaki, asawang babae. Meron kang mga kumare, meron kang mga kumpare. Di ba? Anong gagawin mo? Magwi-witness ka. Meron kang kapitbahay na lagi mong kausap, kachismisan. Okay, bakit hindi mo i-chismis si Lord? Amen? Kaysa naman pag-usapan niyo yung kapitbahay niyo. Si Lord na lang ang inyong Yun po yung ibig sabihin nito. Yung habang kayo'y humahayo. Hindi yan yung, mga kapatid, meron po tayong evangelistic crusade. Na nauso noon. Diba? Usong-uso yun, mga krusada. Meron pa nga mga gumagawa niyan ganyan sa palengke. Pagkatapos pa nga mga yung iba nangihingi pa. Hindi naman tinuturo sa Biblia. Wala sa Biblia. Diba? Ako minsan naiisip ng mga tao, ano ba yan? Mga namimera lang ba yan? Siyempre yun, merong tamang lugar yung gano'n, Dahil sa church, kahit saan naman, ng mga tinatawag na church, meron pong mga pagkakalo. Pero pagka yung publicly, pero yun mo, mangangaral akong ganyan, sinasabi ng Panginoon, humayo kayo at pangalan ninyong mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautisma maliligtas. Kaya mga tao na nakikinig ngayon, sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ako na kailangan kayo magsisi. Tama naman yon. Magbalik loob na tayo sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At hahatulan niya yung mga hindi naniniwala sa Kanya at sumusunod. Kaya lang, problema, pagka ganun mga ay merong iniikot. Ang nasiisipan ngayon ng mga ay kinig, hindi yung napakinggang salita ng Diyos. Kundi yung tungkol sa pera. Ay mga kapatid. Kaya parang, nasa ng patnubay ng banal na Espiritu pagka gano'n, ang mga alagad nun, mga apostol, wala namang gano'n. Nanghingi nga yung lumpo. Sabi nung lumpo kay Pedro, At sabi ni Pedro kay kasi nang inilimos, wala akong ginto't pilak. Pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Di ba yung lumpo? Unting lumakas ang tuhod. Tapos naglakad at nagtatakbo at nagtatatalon at nagpupuri sa Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang katindi, kaya namamanghay mga tao. Palakad yung Alam niyo yon? Sa kapangyarihan nyo ng banal na Espiritu. Mga kapatid. Kaya pagpuspos ka ng banal na Espiritu, pagka ikaw, ay nabautismo sa banal na Espiritu, mga kapatid, iba-iba, yung ibibigay ng Diyos na mga kakayanan, mga kaloob. Kaya kinakailangan po, i-desire po natin ito mga kapatid. Gawaing pagsaksiyan, yan ang nagbibigay ng kapangyarihan.
Sabi, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral niyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi, alam niyo po, minsan yung iba, masyadong extreme yung pangunawa. Paano maliligtas? Hindi na ba ako magugutom? Hindi na ba ako mahihirapan? Hindi na ba ako magkakasakit? Hindi po yun ang ibig sabihin ng Biblia na kaligtasan. Yung iba kasi ganun eh. Yayaman na ba ako dyan? Pag ako'y nanampalataya, ay mga kapatid, hindi po yan ang ino-offer ng Panginoon. Ang ino-offer ng Panginoon ay yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan sa piling niya. Piruin niyo po yan mga kapatid, pag nag-share tayo, kaya alam niyo po, dapat meron tayong kagalakan pagka nangangaral, nagpapatuto, sumasaksi tayo. Dahil eternal life po, yung ibabahagi natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang yung iba parang alam niyo po, pagka ako may mga nakikitang mga kaibigan, hindi totoo po mga kapatid. Kumusta na ako? Kumustahin ko, no? Alam niyo, ako usapin ko. Tapos alam niyo, sisiran ko. Sabi ko, kaibigan, kaya, Neil, yung lalo na yan, balik na tayo sa Panginoon. No? Kailangan tigilan natin yung gawaing katulad niyan. Sinisiran ko po talaga. May yung mga kababata ko, pag namit ko, okay, kumusta ka na? Kumustahin ko rin. Hanggang sa bandang huli, sinesiran ko na. Lalo na pagka, nagkaroon nga ako ng sakit. Minsan, ganun, mamimit niyo mga Doon ako nagkakaroon, ko na rin pala, may sakit ka na rin pala. Ako, meron din. High blood na ako. Meron na nga akong maintenance Ganyan talaga ang buhay. Talagang paiksi ng paiksi. Pinapasukan ko ng mga ganon. Tapos, unti-unti ko nang share. Pero sasabihin ko sa kanya, na alam mo ba na hindi kalooban ng Panginoon, na tayo, dadating yung time, mamamatay tayo. Ay, mamamatay na lang tayo na hindi kumikilala sa Kanya. Sinisiran ko, ginaganon ko po talaga. Nagagawa ko po yun. Pero kita nyo po, yung iba, hindi magagawa yun. Hindi po nagagawa ng marami yun. Bakit? Ba't hindi nagagawa? Wala yung kapangyarihan. Wala kang lakas, tapang. Kaya sabi ni Pablo, hindi tayo binigyan, ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng pag-ibig, pagpipigit sa sarili, at yung kapangyarihan. Kaya mahalaga po mga kapatid na i-desire natin. I-desire natin para yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ating maranasan. Sa gawaing pagsaksiyan, tingnan niyo po si Pablo, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo lubos na napaka-reliyoso sa maraming bagay. Kita niyo, mga reliyoso yung kausap niya. Reliyoso po yung kausap niya. Pero hindi sumusunod sa Panginoon. Reliyoso lang. Ang dami pong ganyan. Reliyoso lang. Madaling maging reliyoso. Pero hindi tagasunod ni Kristo. Magkaiba po yun. Si Pablo po ay tagasunod ni Kristo. Tapos sabi niya, mga taga-Atenas, napansin kong kayo lubos na napaka-reliyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya siyempre, ang daming dambana ron Iba-iba yung sinasamba nila. Tapos mayroong isang dambana, nakalagay siguro, wala naman sigurong doon. Halimbawa, yung Diyos-Diyusan. Pero may nakalagay lang, sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya sabi niya, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo
nakikilala ay siya kung pinapahayag sa inyo. Siya ang gumawa ng sanlibutan, lahat ng narito. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. At alam niyo po ba kung sino yung templo ng Diyos ngayon? Yung taong nananampalataya sa Kanya. Yung church na kung saan ang Diyos ay nananahan doon. Tingnan niyo po mga kapatid, pansinin niyo. Sabi diyan, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Alam niyo ibig sabihin nun? Walang kailangan ang Diyos sa atin. Yun po yung ibig sabihin niya. Kaya nga sabi, hindi nga siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Bakit? Wala namang kailangan ng Diyos sa atin talaga. Bakit? Kahit na hindi tayo sumunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya, kahit hindi natin gawin kung ano yung gusto niya, Diyos pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Sino ngayon may kailangan sa Diyos? Tayo. Kaya nga ang Panginoong Yesus bumaba para yung kailangan ng tao. Dahil kailangan ng tao ang Diyos, di ba? Ay matugunan. Siya pa rin yung gumawa ng paraan. At yung pinapangaral po ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, sabi diyan, sa halip, siya ang nagbibigay buhay, hininga, at lahat ng bagay sa katauhan. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa mundo. Itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Dadating naman talaga yun eh. Yung hangganan na yun. Ano pa? Gawain. Sa gawain pagsaksiyan, tinan niyo po, itutuloy po natin sinabi ni Pablo. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinasabi ng ilan. Kanta po yan eh. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. In Him we live. Make a joyful noise. Di ba? Sing unto the Lord. Kanta po yun eh. Hawak niya, sabi gano'n. Sapagkat, sabi, tulad ng sinasabi ng inyong mga bakata. Gumamit pa si Apostol Pablo, tulad ng sinasabi ng inyong mga makata. Parang dito may mga makata sa atin. Sino ba yung kilala niyong makata? Si Baltasar. Di ba? Tulad na sinasabi ni Baltasar na inyong makata. Parang gano'n. Ay, balagtas. Sorry. Yung impormasyon mo, mali. Ililigaw mo pa ako eh. Tama. Salamat. Si balagtas pala. Ililigaw mo pa. Kaya mahirap basta nakikinig eh. Kita niyo? Maigi na lang, balance ako eh. Okay, mabuti lang meron katabi siyang espiritu. Tingnan niyo po, parang ganito yung sabi po ni Pablo. Tulad na sinasabi sa inyo ni Balagtas na inyong makata. Parang ganon. Tingnan niyo po para mas malinaw. Sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos. Sabi nung makata. Huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. So hindi talaga pwede na ihalin tulad ang Diyos saan? Tulad sa larawang ginto, pilak o bato. Napawang katha ng isip at kamay ng tao. Hindi natin pwedeng ihintulad ang Diyos doon. Hindi pwede hindi pastor, alaala lang yan. Hindi namin sinasamba yan. Hindi sinasamba inaalaya ng bulaklak, dinadalanginan, niyuyukuran. Ay, paano sasabing hindi sinasamba? Alaala lang daw. Mga kapatid,
Yung pong pag-aalay ng bulaklak, pagdadasal, pagyukot, ay pagsamba po yun. Kaya lang, ginagawa nila saan? Sa Diyos, Diyosan. Yan po yung patutuo niya, ni Apostol Pablo sa kanila. Kaya sabi diyan, sa mga nagdang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Lahat. Ang gusto ng Diyos magbalik loob sa Kanya. Magsisi at talikuran ang lahat ng mga kasalanan. Kasi, sabi, sapagkat tinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang inirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Sino yung muling binuhay? Ang Panginoong Hesus, ang tinutukoy niya, mga kapatid. Ano pa po? Lubos at ganap na buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung ating mga una, pagwi-witness po yun. Pagka tayo ay nabaptize, tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu. Yung kapangyarihan ng pagwi-witness, ay napakadali na. Pero ito naman, lubos at ganap na buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magiging ganap yung ating sunod. Tingnan nyo Espiritong namamatnubay. Tingnan nyo pa mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Alam nyo, madali lang patayin yung kasalanan sa buhay. Alam nyo kung paano? Lumakad tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Pero pag hindi tayo mamumuhay sa gabay ng banal na Espiritu, tingnan nyo po mamaya, babasahin natin din. Sapagkat ang mga nasa ng laban ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang tinutukoy po dyan, ay yung kautusan ni Moises. Na yung mga tao kasi, noon ay nananangan lang doon sa kautusan na yun. Pero walang kaugnayan kay Kristo. Iba po kasi na pag tayo nakipag-isa na sa Panginoon, saan na tayo mabubuhay? Sa Espiritu. Sa ating Panginoon sa Kristo. Samantalang noon, nabubuhay lang saan? Sa kautusan. Basta hindi ka nagnanakaw, okay na yon. Basta hindi ka nangangalunya, okay na yon. Basta hindi ka pumapatay, okay na yon. Di ba? Ganun po yung katuwiran ng maraming tao. Akala nila. Pero walang kaugnayan kay Kristo. Magkaiba po yung sumusunod tayo sa Panginoon doon sa nabubuhay lang sa kautusan. Bakit? Ay wala naman nakasunod doon. Pero pagka tayo nakbalik loob sa Panginoong Yesus, makakasunod tayo. Bakit? Kasi nga, nagsisi na tayo. Hindi noon, katulad noon, ang tao po'y alipin ng kasalanan. Ano po? Pagaman, sinusunod niya yung ilang kautusan. Mag-iba po yun, mga kapatid. Kaya ang sabi rito, kung pinapatnubay, sabi dyan sa 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Yung gawain makalaman, sabi yung ganon, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapot, sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang tulad nito. Ayan. Ayan po, mga gawaing makasanlibutan yan. Makalaman. Yan po yung gawaing makalaman. At sabi po ni Apostol Pablo, tingnan niyo po, mga kapatid. Basahin natin yung verse 21. 1, 2, 3. Pagkainggit,
paglalasing, kalayawan, at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binababalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero ang kausap niya, mga Christian. Kaya lang, yung Christian na ito ay bumabalik saan? Sa pagsunod sa kautusan. Yung pamumuhay sa laman. Kaya yung babala, kahit Christian tayo. Kasi ang inaasahan ng Panginoong Yesus, yung mga mananampalataya ay sumusunod sa Kanya. Tapos itong mananampalataya. Tapos binabalaan ni Apostol Pablo yung mananampalataya dito. Bakit? Namumuhay na saan? Sa laman. Namumuhay na sa laman. Tapos ang babala, binababalaan ko kayo tulad noong una. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang ng ganong mga bagay. Kaya hindi totoo, mga kapatid, na once na naligtas tayo, lagi na tayong ligtas. Hindi po totoo yun. Eto nga, Christian yung sinabihan Yung mga binabalaan kasi po may mga turo, hindi pastor, basta't nanampalataya. Kasi by faith alone, save na tayo. Hindi na makaka-apekto yung ginagawa natin, yung ating pamumuhay, yung ating pagsunod. Ay mga kapatid, bakit pa tayo tuturuan ng Panginoon? Ang sabi niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita o utos. Ba't niya pa isasabihin yun? Kung hindi tayo maapektuhan dun sa ating pamumuhay, dun sa ating mga ginagawa. Kaya pagka yung tao po ay mabubuhay sa Espiritu, sa patnubay na Espiritu, ay hindi siya mamumuhay ng ganyan. Mga kapatid, hindi po mamumuhay. Bakit? Kasi lumalakad ka sa Espiritu Santo. Mga kapatid, amen? Amen? Kaya mga kapatid, ano ba po? Espiritong namamatnubay. Subalit, kita nyo yung paglakad, kita nyo. Pag pinapatnubayan ka, pag namumuhay ka. Basahin po natin. 1, 2, 3. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sabi po gano'n. Pag lumalakad ka sa patnubay ng Espiritu Santo, ito po, yung magiging bunga. Parang kumbaga doon sa puno, nung pinutol, di ba? Nung pinutol, merong uusling bago. Di ba? Merong ganung mga di ba? Yung mga puno o yung mga halaman, magpapanibago. Ano po? Yun yung ganon ng mga kapag yung tao po, ay nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon, nagpabautismo, at nagpasya talaga sumunod sa Panginoon, sigurado, yung mga dati niya, yung mga luma niya, mawawala at magpapalit ng bago. Lalo pa kaya kung pinapatnubayan ng Espiritu. Kaya magkaiba po yung yung naipanganak lang tayo sa Espiritu. Doon sa tayo ay napuspos ng banal na Espiritu. Okay. Kaya ko po tinuturo mga kapatid ito, para magkaroon tayo ng kamalayan tungkol sa banal na Espiritu. Alam niyo po bang pwede tayong mabaptize, mapuspos ng Holy Spirit? Ba, nangangaral ako ngayon. Nakikinig kayo. Habang nangangaral, pwedeng may mapuspos, mabaptize ng Holy Spirit. Basta't yung puso natin, ay talagang bukas doon sa banal na Espiritu, doon sa katuruan tungkol po dito.
Kaya ang sabi diyan, kung ang Espiritu, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Kita nyo? Yun po yung nagagawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu pag lumalakad po tayo. Amen? Pinapatay yung hilig ng laman. Kaya ang sabi diyan, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Ayan, banlinaw po mga kapatid. Kaya kita nyo po, pagka hindi tayo ganyan. Diba? Pag hindi tayo namumuhay sa gabay ng banal na Espiritu. Madalas, hindi niyo ba napansin, yung lalo na pagka tayo, yung galit. Iba yung mo. Yung, ang tawag dyan? Yung mga reaksyon mo. Iba rin yung mga, lumalabas sa bibig mo. Pagka namumuhay ka sa laman. Pero pagka tayo sumusunod sa patumbay ng banal na Espiritu, di ba, kita niyo po, nababago yun. Pag nagsalita ka, biglang magpipigil ka. Tapos papaguhin mo yung gusto mo sabihin. Mga kapatid. Pero pagka nagpapakontrol ka sa banal na Espiritu, di ba, meron kang pagpipigil. Mga kapatid. Amen? Kaya mahalaga po yung banal na Espiritu sa buhay Kristiyano. Kaya malapit na po tayo mga kapatid. Konti na lang. Haba po kasi nito. Kami namadali ko. Hindi na natin. Lock na. Kaya sabi pa dyan, ang mga namumuhay ayon sa hiling ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga, sabi nga nun, sa mga bagay na spiritual. Yun po Kaya pagkahalimbawa tayo, masyadong napapahalagahan natin yung mga bagay dito. Ay, mag-ingat po tayo mga kapatid. Kaysa sa mga bagay na spiritual. Baka nakukontrol lang tayo ng ating sarili, hindi ng banal na Espiritu. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid saan? Sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, tingnan niyo po, mga kapatid, Christian din po kausap niya. Tapos ang sinabi niya, pag sinusunod ng tao. Hindi pag sinabing, pag sinusunod ng hindi mananampalataya, hindi ganon. Kundi ng tao. Pag sinabing tao, sino yun? Tayong lahat. Maging Kristiyano man o hindi. Ganun po yun, mga kapatid. Sabi diyan, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya pagka namumuhay na sa laman, hindi na nalulugod ang Diyos. At pagka lumala ng lumala, at lumala, at naging dahilan ng paglayo mo sa Diyos, paano tayo maliligtas kung namumuhay na tayo sa laman? At hindi sa Espiritu. Kaya bang halaga po, yung paglakad sa patnubay, yung pamumuhay sa patnubay, yung pagsunod sa gabay ng Espiritu Santo. At yan po'y sinasabi naman mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yung oras natin, ang ganda pa naman natin tinatalakay. Sabi diyan, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kainan. Hindi tayo marunong manalang ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Sa parang din natin kayang sabihin. Tingnan niyo po mga kapatid, pagka tayo baptized na Holy Spirit, nabautisman tayo,
Alam nyo, hindi lahat tayo, yung pagnanalangin, alam natin yung mga gusto natin ipanalangin. Hirap tayo. Minsan nga, yung panalangin natin, puro ano na lang. Alin? Na-memorize. Minemorize natin. Tapos yun lagi yun ang ating pinagpe-pray. Pero pagka po tayo, ay napuspas ng banal na Espiritu, naku po, yung Espiritu mismo ang mananalangin para sa atin. Pagka tinalakay pa natin sa bagay, itatalakayin po natin yung mga susunod na Tingnan niyo po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Binabanggit po yan. Paano tayo makakapanalangin sa patnubay ng Espiritu kung hindi naman tayo bautismado sa banal na Espiritu? Tingnan niyo po mga kapatid. Ano yun po natin? Konting-konti na lang. Ba't nawawala? Ayan. Okay na. Ayan sabi dyan. Sa pag-awit at pagsamba, tingnan niyo po, huwag kayong maglalasing sapagkat mauwian sa magulong pamumuhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo. Ginagawa po natin yan, mga kapatid. Mga himno, katulad ng ginagawa. Amazing grace, how sweet the sound. Di ba kailangan natin yan? Tapos yung mga salmo. This is the day, this is the day. Diba yung psalms? Natin yung mga psalms. Sa Bible. Pero mapapansin niyo mga kapatid at mga awiting spiritual. Iba po yan doon sa salmo at saka himno. Ano yung awiting spiritual? Yung umaawit ka sa patnubay ng Espiritu Santo. Yung mga salmo, spiritual din yun Mga himno, spiritual din yun. Pero ba't magkahiwalay siya? Umawit kayo mga salmo, mga himno, at awiting spiritual. Magkaiba po yun. Kaya pagka tayo po ay baptized ng Holy Spirit, puspos na yung banal na Espiritu, ng banal na Espiritu, makakaawit tayo ng spiritual. Nagaganon ka. Tapos sasabayin pa yung kanta. Pag makanta tayo. Sa personal mo, Pag naranasan po natin yon. Kaya sabi dyan, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, tinatanggap yung banal na Espiritu. Tingnan niyo po mga kapatid, mga mananampalataya. Nang mabalita ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sila Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pansinin niyo po, nabautismuhan na sila, sumampalataya na sila sa Panginoon, pero hindi pa nila natatanggap yung banal na Espiritu. Kailan lang nila tinanggap yung banal na Espiritu? Nung pinuntahan sila ni Pedro. Tapos ipinagdasal sila. So, pwede tayong maging Kristiyano, pero yung kapuspusan ng banal na Espiritu ay wala pa. Kasi yung pong pinanalangin niya, mga Kristiyano na po yun. Nabautismo na nga sa tubig At saka lamang po nila na-experience yung bautismo sa tubig nung sila'y pinanalangin. Kaya kailangan po natin yung banal na Espiritu sa ating buhay. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Mga kapatid, buksan natin yung ating puso't isip sa salita ng Diyos. Ito yung hindi, naiintindihan pa ng iba. Kaya ko isineshare sa inyo to, para nga po mabuksan yung ating kamalayan doon sa Espiritu Santo ng ating Panginoon.
Kaya nga ang sabi diyan, sila'y nabautismo pa lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus, ipinatong na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan niyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ng kanama, ito manggap din ang Espiritu Santo, sabi niya. So nakita niya, no? Sigurado may merong evidence. May evidence yun. Kasi yan si Simon, salamangkero yan eh. Pero nanampalataya na rin siya. Kaya lang, mga kapatid, agad, dahil nga nasanay siya nun siya ay namemera sa pamamagitan ng pagsasalamangka niya, pagmamagic niya, parang akala niya, mas makapangyarihan to, no? Mas magandang magic to, parang ganun, Kaya sabi niya, pwede bang bigyan mo kami niya, babayaran kita. Kaya sabi po ni Pedro, ayan, kailangan po nating ating pong, sis, ba't nawala? Ba't nawawala? Ayan. Hindi po yan nabibili. Sabi ni Pedro, sinagot siya ni Pedro, mapapahama ka. Ikaw at ang iyong salapi sapagkat inakala mong mabibili ang ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan, manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin dahil nakita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Hindi po nabibili yan. Mga kapatid, kasi yan po'y libreng ibinibigay ng Diyos. Kanino? Sa atin. Anong gagawin natin? Hingin natin. Hilingin po natin, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kapag ka ang anak mo ay nangihingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng alakdan? Kapag ang anak mo ay nangihingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Kung kayo, sabing gano'n ng Panginoong Yesus, ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, hindi niya nga kaya ibigay ang kanyang espiritu sa humihingi sa kanya? Sinabi ba yun ng Panginoong Yesus? Sinabi po yun. So, hinihingi siya. Hinihiling siya. Dinisire siya. Sabi ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ito, mga kapatid, sapagkat ito po ang patnubay upang tayo makapamuhay sa buhay at ganap na Kristiyano. So mga kapatid, itutuloy na lang po natin itong ating tinatalakay para mas maunawaan po natin. Gusto ko ihanda ang bawat atin tungkol po dito sa banal na espiritu. Kaya ating tinalakay yung pong Kristiyano at ang banal na espiritu. Amen po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. At nawa po ay meron tayong mga natutunan para maintindihan natin yung